Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karib natin, nasa thumbnail po natin, deserve ni former PRRD. Nako, really nagsalita na, adik protektado na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan ko, sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, Katunying. Nako, ito mga karibin natin, kayo na lang po ang, bigyan natin po ng reaksyon. Itong sinasabi ni Katunying, parang ang gusto niyang sabihin ay deserve, no? Or deserve ni former President Rodrigo Roa Duterte yung mga nangyayari ngayon ha. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon to. Pwede naman talaga pigilin ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik? So yan mga kabayan, parang gustong sabihin nga dito ni Katunying, no, na deserve ni former President Duterte yung nangyari sa kanya kasi tinitira nila ang administrasyon, no? So eto lang mga kabayan, tama po ba yung sinasabi dito ni Katunying? Well, anyway, tama po yun ha, na talagang hindi dapat tulungan yung mga taong hindi tumulong sa'yo, di ba? O tama po yun kasi wala ka namang responsibilidad na tulungan yung mga tao na hindi naman tumutulong sa'yo. Tama po yun, tama po. Pero teka lang, sabi niya, tutulungan mo pa rin ba yung former president kahit tinitira ka na nila? Balikan mo po, Katunying, ha? Yung tanong na yan, no? Tanungin mo rin kung bakit ba tinitira ng mga Duterte si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Ungkatin mo yung pinakaugat, no? Baka malaman mo, ha? Ungkatin mo yung pinakaugat ng argumentong ito, no? Kasi po mga kababayan, hindi naman po si Raulo, no? Si former President Duterte na titirahin na lang ang titirahin si President Bongbong Marcos Jr. nang walang dahilan. Di ba? Gets na? Ikaw ba naman anak mo dinudurog na sa Kongreso? Nang wala man lang basihan, ginawa lang nila yung basihan, sinet up lang nila yung basihan nila. Mananahimik ka lang. Siyempre, ano ka na rin, makikiano ka na rin, di ba? Yun eh. At doon pa sa sinasabi ni Katunying na, siyempre, tinitira ka na, tutulungan mo pa rin ba? Speaking of tulong mga kababayan, no? Sino bang unang tinulungan? Ha? Sino bang unang tinulungan? Duterte ba or Marcos? Mga kababayan, pagpapalibing sa kanyang ama, maging ang kanyang pagkapanalo ay malaki rin ang kanyang dapat utang na loob dito sa Duterte. Di ba? Tapos gaganyanin nyo lang? I don't think so, no? Mr. Katunying, no? Na para kasing ang lumalabas, para sa akin ha, personal opinion, ewan ko lang sa inyo, no, paki-comment na lang kung anong nararamdaman niyo. Pero para sa akin, parang sinasabi ni Katunying, deserve niya yan kasi wala naman siyang ginawa kung di batikusin ng gobyerno. Di ba? Yun ang lumalabas sa akin mga kababayan. Ewan ko lang sa inyo kung ano po ang dating ng statement na ito ni Katunying para sa inyo mga kababayan. Okay? O, ito pa mga karibin natin, nako, ito. Maganda to. Ito naman po si Juan Ponce Enrile, no? Chief Presidential Legal Counsel ng presidente, no? Kaya nga presidential no? Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Counsel ng ating Pangulo, no?
Ito pong sabi niya, mga kaubayan. Bigyan din po natin ng reaction to eh. Sabi niya po, were the victims of tukhang and the drug war accorded due process of law? Were the presumed innocent before they were summarily killed or killed within impunity by tukhang? So ano bang pagkakaintindi nila sa tukhang, mga kaubayan? Kill lang. Ang proseso po ng tukhang ay kinakausap po muna sila para tumigil. And it is, I think, a due process na po yan. Ang pagpapatigil po sa kanila na tumigil na sa mga kalokohan, sa mga ginagawa nila, is already a due process. No? Kasi sinasabi, pag ipinagpatuloy mo pa yan, it's your choice. Di ba? Kapag ipinagpatuloy mo pa ang ganyang gawain, it is your choice, no? Bahala ka na, kung manglaban ka, okay lang din, di ba? Kasi meron din namang nagugurgon na mga kapulisan sa mga legit operations na yan, di ba, mga kaubayan? Ang ano ko dito, ang gusto ko lang i-point out, mga kaubayan, because ito, lolo na natin to eh, no? Sabi po ni Juan Ponce Enrile, mga kabayan, na-mention niya po yung word na victims, no? Biktima. Ang tanong ko lang, no? Kasi sa panahon po ng martial law, gusto ko lang i-relate. Kasi Juan Ponce Enrile already existed sa martial law, no? Ano naman po ang ginawa ninyo? Ito nga, mga pinaggugurgur, mga kababayan, dahil nakakasira ng ibang tao yung ginagawa nila because of illegal drugs, no? So, there is really a reason, no? Kasi, ano na nga pinagsabihan na sila nga, wag nyo nang itigil nyo na yan. Mapapasama kayo dyan, magugurgur talaga kayo. Diba? Pero pinagpatuloy pa rin nila. What I'm trying to point out, parang may dahilan talaga para maguruguro sila dahil hindi sila tumigil, di ba? Sa panahon naman po ng martial law, nandun rin po si Enrile. Eto po, mga kaubayan, nandun si Enrile, wag po tayo maglokohan dito. Kasi ni-research ko talaga, ang ni-research ko po, mga kaubayan, tinanong ko po si Google, no? Sabi ko po, Juan Ponce Enrile role in martial law. Ano ba yung naging part, no? Ni Enrile sa martial law? Sabi po dito, Enrile was a protege of President Ferdinand Marcos Sr. who served as Justice Secretary and Defense Minister during the Marcos administration. Enrile played a key role in planning and documentary legwork of martial law. Martial law. And was in charge of the Philippine military during the implementation. Kita nyo na yan? The one who is criticizing former President Duterte is the one who is in charge during the martial law, mga kaubayan. Dapat tanungin rin natin si Enrile, mga karibyo natin, kung ito ba ay totoo rin. No? Ang source po nito, mga kaubayan, Amnesty International, martial law by the numbers. Ito po. Kung kay former President Duterte yung ichina-charge nila 30,000 di umano, pero ang nakalagay po sa ICC, 19 for mayor and for president is 24 yata. Yun, mga kababayan. No? And they called it crimes against humanity. How about this, Enrile? Sa panahon mo po, ikaw po ang namamahala. Saan yun? In charge po siya ng Philippine military during the implementation of the martial law. Wag kang magmalinis, Enrile, 70,000 imprisoned. Yan po. 34,000 tortured and 3,240 killed.
Hmm? Yung mga ito po, mga kababayan, ay hindi po ito mga durugista, hindi po ito mga adiktus. Hmm? Ito po ay mga ipinaglalaban lang po nila ang kanilang karapatang pantao sa panahon po ng martial law. Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Mahirap naman, no? Kung kayo, akusa lang kayo ng akusa. Like for example, in really, no? Well, anyway, this man is very knowledgeable, no? No doubt. Pero naman, sir, no? Wag po kayong magmalinis, no? Oh, yan lang po ang masasabi ko. Kayo mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito kay Enrilia? Nako, i-comment nyo na lang po sa baba para at least malaman po natin, no, mga kababayan. Ito pa. Ito ang matindi, mga kababayan, no? Ito po ang pinakamatindi. Oh, ito i-zoom in ko, Yan, mga kababayan. Ito. D5 to push for bill creating AJK Victims Compensation Fund. Nako, hindi pa nga. Manalo ka muna. Yan lang ang masasabi ko. Ha? Layon po ni Attorney Laila de Lima na gumawa ng batas para sa AJK Victims Compensation Fund na magbibigay ng suporta sa mga pamilyang naulila sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Nako, mahirap po ito. Ha? Pera po ng taong bayan ang gagastusin nyo dyan, de Lima. And do you think? Ha? And do you think? Okay lang sa amin na nagbabayad ng tax na dyan mo ibibigay? Ha? Sa mga biktima di umano ng war on drugs na hindi naman yung iba totoo? Magiging source of corruption po ito. Kung mangyayari ito, ha? Huwag naman sana pahintulutan. Kasi kung sino-sino na lang po, kung gaya po ng nangyayari ngayon, kung sino-sino na lang po ang kanilang kinukuha, to justify AJK. Yung iba nga umaapila na please don't use their the picture of their loved ones, no? Diyan po sa mga anti-Duterte rally ninyo. 'Di ba? Napakalaking kalokohan po nito. Kung mangyayari man to, mga kababayan, ubos ang kaban ng bayan. Baka bawat isang Pilipino maghain na yung kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay, no? Ay baka sa bagay, wala rin namang mawawala sa kanila kasi wala na Gurgur na. Ano pang mawawala sa kanila? Magkakaroon patuloy sila ng pera, di ba? Kahit hindi related sa drugs, no? Kaya nga sabi ko, maging source of corruption ito. Pero malabo ito. Malabo po ito. Mga kababayan, malabo po ito kasi unang-una, kailangan niya munang manalo. Wala naman siyang pag-asang manalo, kaya okay lang din, di ba? Anyway, ano pong inyong reaction dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito na nga, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya talaga di umanong wala ng respeto sa batas dahil sa di umano'y nangyari ngayon sa gobyernong Ngagba dahil sa kahit sariling batas ay nilabag na ng nasa kapangyarihan at tila wala ng due process ang batas sa Pilipinas dahil kahit nasa kapangyarihan ka, di na sinusunod ang ating Korte Suprema. May maaasahan pa ba kaya tayong hustisya sa sarili nating bansa? Gayon ang ating mga namumuno sa kapulisan ay di binibigyan ng karapatan na ipaglaban ang sarili. Ito ang tanong ng marami sa ating mga kababayan matapos tila samut-saring paglabag ng batas ang ginawa ng PNP at Marcos administration sa pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Rua Duterte. Totoo kaya ito, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, samut-saring paglabag sa batas mismo ng ICC ang ginawa ng PNP sa pangunguna ni General Torre at ang Marcos administration sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa isang international law expert na si Sasro Ganda Sasot, dagdag pa niya,
mababasura lamang di umano ang mga kaso laban kay PRRD dahil sa una pa lang ay malina ang ginawa ng arresting team ng gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos na ipinagkalolo ang dating Pangulo sa mga banyaga dahil sa kanya di umanong paghihiganti at pansariling interes. Ayon pa sa Article 59 ng ICC, pagkatapos maaresto ng isang akusado ay dapat dalhin ito agad at iharap sa competent judicial authority ng custodial state ng ibig sabihin ng Korte ng Pilipinas. Pangalawa, ang warrant ay may bisa laban sa kanya. Pangatlo, ang proseso ng paresto ay ginawa ng tama. Pang-apat, ang kanyang mga karapatan ay nire-respeto. Bukod dito, ang taong naaresto ay may karapatang humiling ng pansamantalang paglaya habang hinihintay ang desisyon kung siya ay isusuko sa ICC. Subalit ang ginawa ng PNP sa pangunguna ni General Nicolas Torre ay dinala agad si PRRD sa Villamor Airways at isinakay sa eroplano papunta sa The Hague sa the Netherlands. Halatang minamadali di umano at hindi binigyan ng due process ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katapusan na anya ng karera ni Torre dahil sa kaliwat ka ng kaso na maaring isampa laban sa kanya at mga kasamahan nito sa PNP. At isa pang nakakagulat na revelasyon ni Sasurganda Sasot sa bagong inilabas nito sa kanyang live, ang request for urgent consideration of the application na kahapon lang inilabas ang dokumento. Ayon sa dokumento ng ICC, and I quote, request for urgent consideration of the application. The prosecution understand that there are a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In the late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do is made through Interpol. Redacted. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. End quote. Ayon pa kay SAS, ang word redacted ay isang confidential di umano ito, official government communication to the ICC. Nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, naku. Okay. So, ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala nyo itong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palaki natin para makita nyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, ang sabi niya, may request kasi yung Interpol eh. Kaya sinurrender. So, kaya ko sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin 'to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing
Kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Okay. Ayan. Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba man ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin niyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayong ganyan. Bakit? 2025 nag-request Oh, yeah. ng warrant. Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit? 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges. Yung may mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay. So, bubuksan na natin ang envelope. Ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Okay. Nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan o, confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa So yan mga kaubayan, ibig sabihin lang po, talagang nagsisinungaling to mga karibin natin. Ha? Well anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, comment lang po. At maraming salamat po. Don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan